Punta tayo, Doc, sa medical dental mission na inyong ginagawa on a regular basis, no? Paano nyo po pinipili yung mga lugar na inyong binibisita o pinupuntahan? Kalimitan naman po ang mga humihingiling dito, yung mga karatig na lugar lang po, yung mga sa Metro Manila o kaya dito sa malapit na mga provinces. Although meron pa minsan nakakapunta rin kami na malayo-layo yung mga lugar. Ganon din po halos ang requirements, sulat lang po kayo sa amin at tapos kakausapin po namin kayo para kaya kailangan may contact person sa contact number. Sulat nyo lang po doon kung ano yung inyong activity, ano ang date. Ganon din po, 45 days man lang before the date. Tapos kami na ang bahala kumontak sa inyo. Saka sulat nyo lang po doon yung inyong activity. Bawa, title ng inyong activity, ilan ang target ninyo, meron ba kayong mga rason kung bakit, o mga objectives kung bakit nyo gagawin po yun. Maganda rin po nalalaman namin yun. Anyway, baka kami na bahala, basta may contact number lang po kahit person. Kayo na mismo ang makikipag-ugnayan sa kanila, sa LGU, no? Oo, kami na po. Yes, tandaan nyo lang po, susulat lang po kayo uli sa aming general manager o sa chairman na humihiling po kayo ng medical and dental mission sa inyong Sulat lugar. po muna ang pinakamahalaga, no? Doon magmumula lahat. Sulat muna tayo. Yung mga LGU, kailangan magsulat po muna sa PCSO. Tama po ba, sir? Yes po. Ipoproseso po kasi natin to na sana po ay maaprubahan ng management. Nakalimitan naman po na aaprubahan. Okay. Para lang mapaghandaan din po namin. Meron bang dahilan kung bakit hindi maaprubahan, sir? Meron bang mga reasons or may instances na ba na you had to say no sa kanila? Almost bihira. Pero yung nangyayari po yan. Nagkaroon talaga ng bagyo o nagkaroon ng dahilan kung bakit hindi kami matutuloy. Yes. O kaya yung meron na palang na-request sila. Tapos ang pag-ulit po ng inyong request, katulad po rin sa mission of Success to the Nation, after 6 months, pwede kayo uli mag-request. Within 6 months, hindi po mamuna. Kasi accommodating po namin din yung ibang mga humihiling. Yung mga nakapilang iba. Para lahat naman may chance magkaroon ng medical and dental mission with PCSO. Para marami tayo na nasisilbihan. Kasi marami rin po mga nagre-request na yan. Doc, i-walkthrough nyo kami konti dun sa mga serbisyo na napoprovide ng PCSO on the ground. Kunyari, meron na tayong medical and dental mission sa area na to. Ano pong maaasahan ng mga residente na free medical and dental services that you will provide in the area? Pagpunta po namin sa inyo doon, kung ano man sa lugar na yun, ang libre po natin doon ay yung konsultasyon, yung medical consultation, at libre po ang mga gamot, libre po ang dental services. Usually naman po yan, mga bunot. Nagpapabunot ang mga pasyente. Bukod po doon sa mga consultation, meron din po yun. Kasi halimbawa, meron kami recently, galing kami sa lugar na parang mga senior citizens, siyempre hindi na po masyado marami ang bunot, doon puro konsulta na lang. Okay, yes. Wala na natitira. Wala na bubunutin. Kaya yun ang isa sa mga sabi namin na kukunti ang aming napagserbisyo ng bunot. Pero kalimitan po, pag napupunta kami sa mga provinces, sa mga malalayo, katulad punta kami sa mga Quirino, sa mga Nueva Ecija, ganyan. Naku, talagang blockbuster po ang dental. Doc, yung bang sa dental mission, syempre, maraming interesado kung bunot lang ba o pwede ba magpapasta, pwede ba magpalinis ng ngipin, pwede bang magpapustiso? Kasama pa po ba yan sa dental mission nyo? Yan ang pinaplano po namin sa susunod. Sa ngayon, nasa consultation pa rin po kami. Konting education po sa mga hygiene at bunot lang pa. So, bunot pero talaga. In the future, tiniisip nga po namin na baka madagdagan pa namin yung aming serbisyo. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast.